Hello everyone! Welcome back to my vlog. So sa videong ito ay ang aming summer camping ng mga kasama ko sa work. Medyo matagal na tong videong to, hindi ko lang na-edit kaya ngayon ko lang to na-upload. Tinamad kasi ako, ang daming ganap ng buhay ko recently. Anyways, first time talaga naming magkasamang lahat kasi every time na may mga overnight stay kami, may kulang talaga. So medyo extra happy ang aming gala ngayon kasi nga kompleto kami. So yung pupuntahan pala namin ay sa Porter's Peak Adventure. Parang 30 to 40 minutes drive lang away from Halifax. Pero kahit ganun kalapit lang siya, walang signal sa area na yun. Hindi naman totally nawala. May mga area lang doon na wala talagang signal at yung kung meron man, sobrang hina ng signal. Kaya kung gusto mong mag-unwind at ayaw mong makontak ng outside world, pumunta kayo dito. Pero if kayo ay taken na at naka-LDR katulad ko, kailangan nyo talagang magpaalam ahead of time sa mga asawa nyo. Kasi baka pag-uwi nyo may ibang pamilya na sila kasi hindi kayo makontak. Dito pala sa pinuntahan namin guys ay pwede kayong mag-glamping at pwede din kayong magdala ng sarili nyong tent. Wala talaga sa plano namin guys ang mag-camping, last minute booking na to namin kasi ang original plan namin ay pupunta kami ng Prince Edward Island. Pero dahil sobrang dami namin, wala na kaming mahanap na accommodation na pwede kaming i-accommodate lahat. Dito naman sa pinuntahan namin guys, kahit hindi kami magkakasama sa isang dome or cabin, at least ay nasa iisang lugar lang kami. Magkikita-kita kami kasi magkakapit bahay yung mga cabin namin. Isa sana sa kukunin namin yung dome kasi malaki siya tapos makakatipid kami kasi marami ang makakatulog doon. Ngunit dahil last minute na nga ito ay almost fully booked na. Kaya kung ano na lang yung mga natira, yun na lang yung binook namin. Sabay-sabay muna kaming naglibot at hinanap namin kung kaninong chalet ang may pinakamalawak na area para doon na lang kami mamaya mag-gather pag kakain na kami. So dito pala sa chalet namin, kami pala yung may pinakamalawak na area kaya na-decide kaming lahat na dito kami magmi-meet mamaya. Kailangan talagang magplano kami kasi nga walang signal. Dapat ay magkasundo muna bago maghiwa-hiwalay. Bet na bet ko din yung area namin kasi nakaharap siya sa lake, parang open space. Ito pala yung loob niya. Talagang glamping kasi wala ka nang dadalhin. Meron ng mga cooking utensils, meron ng higaan, tsaka may heater pa. Kompleto na talaga. Hindi din kami nag-camping guys kasi meron kaming mga kasamang may anak at tsaka malamig na kaya hindi na kami nag-push na mag-camping. Ganito na lang glamping kasi kawawa naman yung mga bata matutulog sa tent. Nag-set up na kami guys kasi kakain na nga kami ng snack. Ang check-in pala dito is alas 3. Yung iba sa amin hindi pa pala nagtanghalian kaya kakain muna kami. Nagpatlak lang kami guys at luto na yung mga dinala namin for our snack and supper para hindi na maubos yung time namin kakaluto at talagang makapag-bond with each other na kami. Ang iisipin na lang namin is yung for breakfast namin bukas. Kaya nangat kanya-kanya ng gayak yung mga kasama ko dyan. Yung iba nagbabalat ng prutas. Ang iba dyan pasayaw-sayaw lang. Char lang. Hindi, iniinit na namin yung mga pagkain kasi nga gutom na yung iba kasi hindi pa nagtanghalian. Yung sa potluck pala namin guys, mamimili ka lang doon kung ano ang gusto mong dalhin. Snack ba, supper, or sa breakfast para hindi din magulo. Birthmonth pala ngayon ni Clyde at ni Karen kaya kinantahan din namin sila ng happy birthday. May nagdala na din ng cake kasi nga may magbe-birthday. At saka nainis kami dyan sa part na yan kasi yung kandila palaging napapatay yung apoy kasi nga ang lakas ng hangin. Ay hindi malakas, parang mahangin siya. At dahil gutom na ang mga auntie at uncle nyo, sinabihan ko magpretend na lang kayo dyan na binlow nyo kahit walang apoy. Pagkatapos ay kumain na din kami, mga ilang minuto dumating na sila Ate Mel. Tignan nyo naman ang aurahan ni Ate Mel, parang sponsor ng gala namin, no? Donyang Donya. Kasama ni Ate Mel ang dalawa niyang anak na babae pero nagpaiwan daw yung anak na lalaki niya. At of course, ang kanyang hubby. Tignan yung outfit ni Ate Mel, para talagang asawa ng kontraktor. Kumain na din kaming lahat. Ang kinain namin yung spaghetti, may nagdala ng puto, at yung prutas. Tsaka maya-maya niyan ay nag-chill-chill muna kami dito. May dala silang mga instrument kasi mga musician daw tong mga kasama ko dito. Ayan at tamang kantahan lang. At of course, sa mga titas natin dyan sa gilid ay nakisabay na din kasi yung mga kanta halos kapanahunan nila. Abby. Kanta pala to ni Abby. Akin pala yan, dedicated. Nag-karaoke din kami guys kasi nagdala si Nurse Ella ng karaoke niya.
Ayan, at binibiro ko na naman si Ate Mel na ang donya-donya niya sa suot niya. In fairness, ang ganda dito guys. Sobrang tahimik talaga. Napaka-ideal kung gusto nyong mag-unwind. Ito na lang pala yung niluto namin sa supper time kasi nga, pangit naman din kumain ng barbecue na malamig. Ayan, may red hotdog, pork belly, at saka bangos. Habang naghihintay, naglalaro tong mga bata dito at yung mga titas dito ay nag-iinuman at saka kanya-kanyang nagre-relax dito. Yung ibang kasama namin ay naglibot-libot muna sa lugar at kami naman dito yung natira. Wala din kami sa mood na mag-walking kaya dito muna kami nagchichikahan. Ate Mel, parang pinanser namin eh. Yung dating. Timing din at dumating na sila at iniinit na namin yung mga ulam para makapaghapunan na kami. Pala may gunting, ginunting to, no? Wala na. Wow, sarap ng bak. Wala, te. Gamitin natin yan, te. Ayun na, eh. Gamitin natin yung pulpo. Oh, para may ilaw. Andito na si Florence Nightingale. Ma'am, tagpila ni ma'am. Sabi ko dali ko eh. Dito pala yung mga housemate ko, gumagawa sila ng sausawan kasi nga meron kaming barbecue. At ito si Clyde, nililinisan niya yung lalagyan niya ng spaghetti kasi sayang naman. Pwede pang gamitin para sa mga lulutuin namin bukas. Palakad-lakad lang ako dito kasi lahat naman sila parang ginagawa na nila. Wala na akong gagawin. So, idodocument ko na lang yung mga ganap, no, para may remembrance din kami sa galang ito. In fairness, ang dami naming ulam. Mayroong dinakdakan, dinuguan, barbecue, humba, adobo, pansit, at iba pa. Di ko na matandaan yung iba, basta marami kaming dalang pagkain yan. Talagang walang magugutom. Nagsimula na ding dumilim kaya binilisan na namin yung pag-prepare kasi nga, ang hirap naman din kasing kumain na madilim. Hindi mo alam kung ano yung nadampot mo na ulam. Medyo incomplete nga yung camping namin guys kasi bawal palang mag-bonfire. Bawal mag-make ng any type of fire lalo na pag nagka-camping. Hanggang October ata yun, parang nag-ban yung province kasi nga dahil na din sa mga forest fire. Isa din kasi ito yung mga camping, yung mga nagtitrail. Isa yun sa mga reason kung bakit nagkakaroon ng forest fire. Lalong-lalo na at sobrang tuyot na tuyot dito ngayon sa Halifax. At pag nalaman na ikaw ay lumabag ay makakamulta ka ng 25,000 Canadian dollars. I packed up my truck, said goodbye to my phone, left a gone camping sign, now on my own. No meetings, no emails, no boss breathing down, just me and the pine trees, far from the town. I'm gone camping and the world can wait. Got a campfire burning and a full dinner plate. The bugs may be biting, the nights might be cold, but this life in the woods is more pure than gold. I traded my Matutulog na pala kami guys. So hanggang dito na lang muna tayo. Watch out for part 2. Thank you for watching. Bye!